Sa gitna ng pagdinig sa Senado kaugnay sa 229 billion pesos sa 2024 proposed budget ng Department of National Defense, bumwelta si DND Secretary Gilbert Teodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon na wag daw maghanap ng gulo ang Pilipinas kaugnay sa issue ng Scarborough o Panatag Shoal. Kasunod yan ang pagputol ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilatag ng China. Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang umaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. Kapag pinabayaan daw ang China, baka sakupin na rin nila pati ang Benham Rice na nasa silangan ng Pilipinas. Nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Sa ngayon, binabalanse pa rin daw ng gobyerno ang Basta wag nyo lang pakikialaman yung Japanese rice, ha? Kasi sarap-sarap na nun pag pinakialaman natin. Biro na. Desolba sa issue. Mabuti rin naman na siyempre may takot ang tao dahil ayaw ng conflict. Baka ako rin naman, hindi naman ako walang takot. Ngunit meron mga aksyon ang China na hindi natin pwedeng palampasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak. Agad lumusot sa Senate Finance Committee ang hinihinging budget ng DND. Sa isang executive session naman, idinetalye kung magkano ang pondong idadagdag para sa AFP modernization, intelligence at confidential funds. Patuloy mo na lang. Samantala, kahit bukas na ulit ang entrada ng Scarborough Shoal, nangangamba naman ang AFP Western Command na baka maglagay din ng floating barriers ng China sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. Ilang ulit nang hinaras ng China ang resupply vessels ng Pilipinas na pumupunta roon. If they do that in Ayungin, we also have to remove the barriers and we do not have to wait for the order of the President to remove that. Para maiwasan yan, plano ng Westcom na dalasan at damihan ang pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Malaking bagay din daw kung sasabayan ng mga Pilipinong mangingisda ang dami ng Chinese militia vessels tumatambay sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng singilin ng Pilipinas ang China sa paulit-ulit nitong harassment. May karapatan daw tayong humingi ng danyos sa China sa pagkasira ng corals sa Rosal Reef at Sabina Shoal kahit hindi na magsampa ng ikalawang arbitration case sa The Hague. The ruling of the tribunal stated that the entire Scarborough Shoal is a common fishing ground, no? And that includes the lagoon. What China is doing, they're allowing their own fishermen, Chinese fishermen, to enter the lagoon while preventing the Filipino fishermen from going inside. Una nang itinanggi ng China na sila ang nanira ng mga bahura. Alam mo, ito, tungkol dun sa issue na yan. Tama ba na tanggalin natin yan? Alam mo, nung tinanong natin kay Sas yan, ang sagot lang naman niya simple lang eh. Chess moves lang yan. Ibig sabihin, isipin mo na lang, pag ginawa natin yan, may gagawin sila. Pag may ginawa sila, may gagawin tayo yan. Tapos may ginawa tayo, may gagawin naman sila. Ganun lang naman kasimple yan eh. Di ba? Lagi yun. Kaya nga sila naglalagay ng ganito kasi may ginawa tayo. Oh. Hindi ko sinasabing tayo nagsimula. Wala ko sinasabing tayo ang nagsimula ng ano, kaya ganito. Ang nangyayari, lagi lang tayong action, 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 action. Kasi, what do we expect? If we do something, they would do also something, di ba? Pareho. Pareho tayo. Kaya nga, the best way niyan is go back to the negotiating table. Yun ang sinasabi nung ni Sas na pinapaliwanag niya. At yung iba naman kasi, masyadong mainit ang ulo. Ay, ginawa na natin yan! Naka-diplomatic protest na tayo. Oo nga, naka-diplomatic protest na tayo ilang beses. Pero ang tanong nga, do we really exert our effort para bumalik sa negotiating table? Kasi yung merely talking, it's not negotiation, ika nga. Yun yung pinapaliwanag niya.
At through negotiation, kailangan may mga documents na kayong pinirmahan, meron kayong pinagkasunduan, kaya nga negotiation eh. Hindi yung kwentuhan, hindi ho yung negotiation. Yung pag-uusap, yung tsikahan, yung pupunta tayo, yung pumuntahan presidente natin at sasabihin na, hindi, meron na tayong open line with the President Xi Jinping. Ganyan. Hindi ho communication ang tawag doon. Ay, hindi ho yun negotiation. Ang tawag lang doon, nagkwentuhan kayo. It's not on paper, it's not documented, meaning walang nangyaring negosasyon. Hindi pa pwedeng balikan. At ang problema nga na sinasabing paulit-ulit ng ni SAS, ang problema kasi yung ating political structure, which is pabago-bago tayo ng foreign policy. Sa madaling salita, nalilito ang China. Ang China kasi, alam naman natin sila, inaantay na nila mamatay yung bago mapalitan, di ba? Ganun sa kanila, dire-diretso. So, iisa ang foreign policy nila. Sa atin, depende kung sinong presidente. Depende kung anong politika ng presidente. So, nangako, di ba, si Pangulong Duterte na everything would be okay. Binabalik na natin na magsisimula na negotiation. Nagkakasundo na. At sabi nga nung mga nakinig doon sa interview ko kay SAS, sinasabi nga, yung mga magsasaka no, mangingisda no, nakakangisda sa part na yan. Kasi tandaan nyo, yung arbitral ruling, hindi naman sinabing atin yun. Sinabi lang na pwede tayo at China na mangisda doon. So, ibig lang sabihin nun, dapat nag-share tayo. Okay? So, dapat pinag-uusapan natin paano ba tayo maghahatian. Kasi, siyempre, gulangan yan. Totoo naman eh, kahit nga sa paghahatian, gulangan pa eh. Diba? Hindi, amin na to. Hindi, dito sa amin, party namin to. Hindi, party. Kaya nga, merong dapat negotiation na nagaganap. Formal negotiation. Etong ganun, kasi, amin yan, dito lang kayo, dito kami, para hindi tayo nagbabanggaan. O kaya, share tayo dito. Dapat may negotiation. Wala daw negotiation na ganun, na naganap. This past few, I think, decades kasi, nung part ni Pinoy, parang wala din eh. So, more or less, magulo ang setup. Kaya, chess move tayo ngayon. Pag binove natin yung pawn, minove natin yung bishop natin, sila rin ganun. Sila rin ganyan. Sumasagot-sagutan lang, ika nga. Ang nangyayari, nag-e-escalate. Ngayon, naglagay silang tali. Puputulin natin. Anong susunod? Bobombahin tayong tubig. Anong gagawin natin? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Parang sa karsada din yan. Minsan kasi sa karsada, di ba, yung nasingitan ka, napikon ka. Ikaw din, sisingit yan. Sisingit yan. Hanggang sasabihin mo, bubusinahan mo na siya. Magagalit ito isa. Ba't mo ako binusinahan? Kung sisingit ka, huwag ka na bumusina. Hanggang nagkatapi ka na ng cellphone, hanggang nagkamurahan na, nag-escalate. Instead na mag-usap na lang. Di ba? Mapoprovoke talaga. Kaya nga, mali nga yung Tama pala talaga yung sinabi ni Robin. Dapat, hindi tayo gumamit ng Navy. Dapat Coast Guard din. Sana pinalakas na lang natin yung Coast Guard natin. Binigyan natin sila ng bomba din ng tubig. Bombahan nyo rin ng tubig. Kasi ganun nga ang dyan. Since it's a dispute, yung dispute no one owns it, dispute yun. Pinag-aawayan pa. Pwedeng Coast Guard to Coast Guard magbombahan. Hindi Nagtawag tayo ng Uncle Sam, please help us. Ito naman si Uncle Sam, dala-dala niya yung mga sundalo niyang Navy, pinasamahan sa atin. Sa China, sandali, Coast Guard ang usapan dito, ba't kayo nagdala ng sundalo? Militar, ba't kayo nagdala ng Navy dito? Di nag-retaliate din sila. Kaya nga, hindi ko maintindihan dun sa mga taong nagsasabing pro-China kayo, pro-China. Bakit hindi pumapasok sa kokote ninyo, no?
na ang pinaka-best solution dito, umupo sila sa table, ang ating Pangulong Marcos at si Xi Jinping, mag-usap, walang amuyong sa paligid. Ano yun? Walang ibang bansa. Mag-usap sila. O, ano bang? O, si Tachang man, ang chongchang niya. Ito naman si isa. Ano yun, no? This is a diba? Mag-usap. Tapos lahat yan, nakasulat, nakadokumento. Ano ba ang pagkakasunduan natin? Diba? Babasahin yan ng DFA secretary. Kasi usually, DFA kasama dyan eh. Pag-usapan, ano ba? Magkakaroon na sila ngayon ng kasunduan. Bakit ayaw? Eh kasi nga, alam niyo kung bakit ayaw. Alam niyo kung bakit? Ayaw kasi ni Uncle, ni Uncle. Basta alam niyo na yun. Pag sinabi ko si Uncle. Ayaw ni Uncle ng magkasundo tayo. Gusto nila, hihingi tayong tulong, bibili tayong bala, kukuha tayo ng ship. May pakinabang kasi sila eh. Tandaan niyo yun. May pakinabang ho sila. May pakinabang po etong si Uncle pagka nagkaroon ng gulo. Lagi silang may pakinabang.